At sa mga oras po ito, makakausap natin ang ina ni Cristel, si Mrs. Blesilda Tejada. At para po muna natin, magandang hapon po. Doon po sa nakikita ninyong pagdating ho ng mga tao na nakikiramay sa inyong anak para ho magbigay ng kanilang huling pagpupugay, ano po yung nararamdaman nyo ngayon? Bilang isang ina, kahit nasabihin po natin na sa mga sandaling ito, ay nagdurugo ang aking puso. Pag nakikita ko po yung dami ng taong sumusuporta sa aking anak, nawawala po lahat yun. Kumbaga po, nabubura yung lahat ng sakit o hinanakit na mayroon dito sa aking dibdib. So saka parang ang nararamdaman ho ninyo parang itong pagkawala ng inyong anak parang nagkaroon ho ng parang wake up call. Opo. Hindi siya kumbaga nagsilbing parang wala lang. Kumbaga gaya nga po ng nais kong ipahatid na yung kunyari po halimbawa nasa isa tayong madilim na lugar. Di ba po kailangan na magkaroon ng liwanag yon upang makita natin kung ano ang nasa paligid nun. Nagsilbi lang po siyang kandila na kailangang ilawan. Bagamat masakit po, ang anak po namin ang naging sakripisyo noon. Nagpapasalamat pa rin po ako at hindi po napunta sa baliwala lang po ang kanyang pinagdaanan. So, Sabado na po ihahatid sa huling hantungan si Cristel. Ano po mga programa na hubang nasabi sa inyo? Yung mga ilang mga estudyante, mga grupo at mga organisasyon? Ang alam ko po may mga pinaplano po sila at yun naman po ay para naman po sa kaayusan ng pagdididim po ng aking anak na si Cristel. So hanggang anong oras po mananatili dito ang alabin ni Cristel sa UP Manila? Bale, overnight po at bukas na po ng alas 9 ng umaga. Tsaka po siya ulit aalis dito at babalik po dun sa pinagbuburulan sa kanya. At sa Sabado, anong oras po ang kanyang libing? Alas 2 po ng tanghali. Alas 2 ng tanghali. Maraming salamat po, Miss Blesilda Tejada. Wala pong ano. Okay, maraming salamat si Miss Blesilda Tejada. Siya po ang ina ni Cristel Tejada.